Hello mga friends. Tatalakayin natin ang topic ngayon tungkol sa sakit ng aso, sakit sa balat ng aso. Ito, wala kang alam, that's really for your disadvantage so ngayon, dahil dito, ibabahagi ko sa inyo as I kept on reiterating ng mga messages natin dito, mga sad na ibibigay ko rito sa inyo at ibinigay ko sa inyo. Mostly rito ay based sa mga experiences natin sa buhay. Minsan nagkakaroon tayo ng mga malaking gastusin upang magamot lamang natin ang mga aso natin. Well, in fact, magamot naman natin yan sa such an easy way na hindi tayo gumagastos ng pera. So ito ngayon ang paksa natin tungkol sa sakit sa balat ng hayop. Okay? Ano ba ang gagawin natin pag nagkakaroon ng sakit sa balat ng hayop natin? Mostly nakikita natin sa mga asong ano natin, pag-alagala lang. Marami tayong mga aso, hindi na natin ginagamot dahil sa mahal naman, papagamot tayo niyan. So dito, pagkalaman to ng mga veterinarian, yak na malaking lugi ito sa kanila pag nalalaman nila. Ngunit, supposedly, ayaw kong ibabahagi ito sa inyo dahil sa, pinaghirapan ko ito na maigi. Pinaghirapan ko ito bago ko ito ngunit, dahil sa experiences mo ito yung sinabi nila na experience is the best itself. Experience the best talaga. Ngunit masakit na masakit na natin sir yung experience natin. So dito, yung mga aso ko kasi na medyo may kamahalan. Mahal kasi yung mga aso ko. Kaya ito yung cage ng aso ko, yung paggawa ko ng cage. At saka yung mga pinapabit mo, lagi po sa veterinarian. Sa sa transportation pa lang, 500 na. Yan. 500, basta kain mo, papabit mo, yan, aabot rin ng 500. At saka aabot ng 500. Ilan ba yung sa bayad? Okay, 500 yan. So aabot ng not less than 1K to 2K man pa sa mga gamot na ibigay mo sa kanila. Pagkain, yung dog food na pinapakain mo, mahal. So dito, minsan hindi talaga basta-basta pag nag-ano kayo ng aso. So pag mayroon kayong mga aso na ligaw, hindi mo na ito pagamot, ito mahal eh. Papagamot. So mahirapan ka kung paano pagamutin. Kita mo na lang, maraming mga aso na nandyan sa paligid na may maraming mga sakit. Ngunit dito, I tried to find means of curing with those sickness na experience dinanas ng aso ko. Anyway, I used to experience this to one of my aso. Isa sa mga aso ko na experience ko. At saka 100% gumaling talaga. Ano ba? Paano mo gagamutin? Gaya ng picture na makikita nyo dyan. So ganyan talaga ang sakit ng aso ko na ayun ang gumaling. So isa sa aso ko noon, binigay sa akin ng friend ko,
Ganon din ang sakit. At hindi gumaling. Hindi gumaling kahit anong ano ko, hindi gumaling. And maganda pa naman ang lahi ng asong yun. So hindi gumaling talaga. Ngunit ito ngayon, ibibigay ko sa inyo ang pinaghirapan ko. Ibibigay ko sa inyo rito sa YouTube. So, for your benefit sa mga loyal ko na mga taga-subaybay, ibibigay ko sa inyo. Ano ba ang gagawin natin kung mayroong sakit ng aso? So, sakit sa balat. Ang gagawin mo ay maghanap ka ng mga used oil. Used oil ba? So, ito. Yung used oil, kaso lang ginawa ko nung una kong ginawa, pinaliguan ko pinaliguan ko at saka nilagyan ko ng sabon at hindi ko binanlawan yung sabon na sulfur yung ginamit ko, sulfur soap yung ginamit ko, hindi ko binanlawan. Pagkatapos noon ay nilagyan ko ng used oil ng buong katawan niya. Used oil yung nilagay ko sa buong katawan niya. Yan, 100% natanggal yung sa balat. Isang beses ko lang pinaliguan, hindi ko na pinaliguan ulit. Ngunit kung gusto mo talagang gagaling na wala na kahit kunti ang matira, gamutin kahit piwik yung gagamutin. Sa akin isang beses ko lang tumubo ng balahibo, wala nang sakit ang aso na nilagyan ng usual. Ganun lang, ewan ko lang kung bakit napaka-effective yan. Siguro namatay siguro yung mga mikrobyo sa usual dahil namatay. Gumaling siya sa kati-kati niya. So ganun lang my friend, yun lang ang ibabahagi ko sa inyo. Always na lang po kayo. Have a blessed day.